Ang pelikula ay nagsisimula sa isang lugar sa disyerto ng Namib kung saan dumadaan ang isang tren na may sakay na mga miyembro ng British Royalty. Sa loob, naglalaro si Reyna Elizabeth ng taguan kasama ang kanyang mga apo habang napapalibutan ng mahigpit na seguridad. Malalaman natin na isa sa mga bagon ng tren ay naglalaman ng isang korona na punong-puno ng napakahalagang alahas. Kalaunan, inutusan ng Reyna ang kanyang mga bantay na isara ang mga kurtina ng bagon upang maitago ito mula sa mga mata ng mga usisero. Sinabi niya na ang korona ay maaaring makita mula sa himpapawid. Samantala, isang kilalang magnanakaw na kilala lamang sa kanyang alias na si Mr. A ay tumalon mula sa langit sakay ng parachute papunta sa disyerto. Eksperto niyang napunta sa ibabaw ng tren at maayos na lumapag. Lumipat ang eksena at muling lumitaw ang Reyna sa bagon kung saan naruroon ang korona. Pinapasok siya ng mga bantay na nasa labas ng bagon. Ilang sandali pa, dumaan ang dalawang prinsipe na naglalaro pa rin ng taguan. Sa gulat ng mga bantay, masayang sumusunod ang Reyna sa mga bata. Nagtataka ang mga bantay dahil nakita nilang pumasok ang Reyna sa bagon ilang minuto pa lamang ang nakalipas. Nang imbestigahan, napagtanto ng mga bantay na ang taong pinapasok nila kanina ay isang impostor na nakabihis tulad ng Reyna. Agad silang pumasok sa bagon at natuklasan na ang korona ay napalitan ng isang bakal na shuriken na hugis titik A, ang pirma ni Mr. A na kanyang iniiwan sa bawat pagnanakaw. Sa mga sandaling ito, nakarating na ang magnanakaw sa tuktok ng tren. Nakadisguise pa rin bilang ang Reyna. Matapos tanggalin ang kanyang bihis, naghanda siyang tumakas. Ngunit habang siya ay naghahanda, nagsimula nang umakyat ang mga armadong bantay upang harapin siya. Ginamit ni Mr. A ang kanyang kahangahangang kakayahan sa pakikipaglaban upang talunin ang mga bantay bago siya magtagumpay sa kanyang dramatikong pagtakas. Samantala, malapit sa isang nayo ng pangingisda sa Mumbai, mayroong isang grupo ng lokal na mga negosyante na naghihintay ng bagong supply ng droga. Ang kanilang supplier ay si Ali Khan, isang mekaniko na dating kilala sa pagbebenta ng mga ninakaw na exotic na motorsiklo. Gayunpaman, ilang taon na ang nakalipas, nasukol siya ng mga lokal na pulis dahil sa hinalang sangkot sa isang pagnanakaw ng bangko. Dahil dito, bumagsak ang kanyang reputasyon at hindi na siya sikat sa mga kriminal. Dumating si Ali dala ang isang maletang puno ng droga, ngunit ang kanyang nerbyosong kilos ay nagdulot ng pagdududa. Narinig ng mga lokal na negosyante ang mga chismis na si Ali ay nagtatrabaho na kasama ng mga pulis. Pinagtanong siya ngunit mariing itinanggi ni Ali ang anumang kaugnayan sa mga pulis. Pinayagan siyang umalis pagkatapos masigurong tama ang dala niyang droga. Sa kasamaang palad, nahulog niya ang isang ID card na nakuha ng isa sa mga negosyante. Natuklasan din ng isa pang miyembro ang isang transmitter sa dala niyang droga. Napagtanto nila na si Ali ay isang undercover na pulis. Siya ngayon ay isang sub-inspector na nagtatrabaho sa lokal na puwersa ng pulisya. Hinawakan siya sa baril at binalak na patayin siya sa mismong lugar. Ngunit sa kritikal na sandali, dumating ang kanyang superior na si ACP Hai Dixit kasama ang backup at inaresto ang mga negosyante. Samantala, ang kaso ng nakaw na korona ng British Royalty ay umabot na sa pandaigdigang antas. Ang Departamento ng Pulisya ng Mumbai ay nagdaos ng isang pagpupulong upang i-brief ang kanilang mga opisyal tungkol sa kilalang magnanakaw. Pinangunahan ni Officer Sonali Bose, dating kaklase ni Hai, ang presentasyon. Ibinunyag niya na si Mr. A ay isang dalubhasa sa pagpapanggap at pinupuntirya ang mga artifact na may malaking kahalagahan sa kasaysayan. Gayunpaman, tanging ang mga bagay na itinuturing niyang perpekto at walang pisikal na depekto ang kanyang ninanakaw. Ang kanyang mga kilalang nakaw ay kinabibilangan ng isang alahas mula sa London, isang painting mula sa Paris, at isang kwintas mula sa Istanbul. Narinig ito ni Hai at inilagay ang mga koordinado ng mga lugar na ito sa isang mapa. Napansin niya ang isang pattern sa mga pagnanakaw ni Mr. A at inihayag ito sa kanyang team. Lumalabas na sinusubukan ng kilalang magnanakaw na gumuhit ng hugis, A, ang kanyang simbolo, sa world map. Bukod dito, may partikular na pattern sa mga petsa ng kanyang mga pagnanakaw. Gamit ang impormasyong ito, hinulaan ni Hai na ang susunod na pagnanakaw ni Mr. A ay magaganap sa Mumbai sa ika-14 ng Hunyo. Pagkatapos ng briefing, pinili ni ACP ang dalawang posibleng target sa Mumbai. Ang una ay ang royal necklace ni Ma'am Taj Mahal, ang pinangalanan ng Taj Mahal. Ang pangalawa ay isang nakamamanghang asul na diamante na dating pag-aari ng mga Mughal ruler ng Hilagang India. Bumuo siya ng isang mahusay na team at pinaigting ang seguridad sa paligid ng parehong artifact. Samantala, si Mr. A ay nasa Mumbai na atabala sa pagdidisenyo ng mga espesyal na kagamitan na gagamitin niya para sa kanyang paparating na pagnanakaw. Dumating ang ika-14 ng Hunyo, at nalaman na ang target ni Mr. A ay ang bihirang diamante. Tumalon siya sa isang kanal at palihim na pumasok sa banyo ng museo kung saan kasalukuyang nakalagak ang diamante. Pininturahan ni Mr. A ang kanyang katawan ng puting pintura at nagawang makalusot papunta sa inner chamber. Doon, nag-disguise siya bilang isang marble statue, na nagmistulang bahagi ng mga likhang sining sa chamber. Inilabas niya ang isang remote-controlled car na dinisenyo niya para sa misyon na ito. Gamit ang live feed mula sa kamera ng sasakyan, maingat niyang ginabay ito papunta sa diamante at dahan-daang kinuha ito.
Pagkatapos, ginamit ni Mr. A ang isang holographic image upang magmukhang naroon pa rin ang diamante sa orihinal na pwesto nito. Bago pa malaman ng sino man ang nangyari, bumalik siya sa banyo bitbit ang diamante. Nang lumabas siya, nakadisguise na siya bilang isang matandang tagalinis. Samantala, si Hai ay nasa museo ng kwintas ni Mumtaz Mahal, habang si Ali ay nakapwesto sa labas ng museo kung saan naroroon ang diamante. Ilang sandali pa, isang propesor ang lumapit kay Hai at nagbigay ng maikling kasaysayan ng kwintas. Lumalabas na minsan itong itinapon ni Mumtaz dahil sa galit, dahilan upang mawala ang isang maliit na ruby. Napagtanto ni Hai na ang target ni Mr. A ay ang diamante, dahil pinipili lamang nito ang mga bagay na perpekto. Agad siyang sumakay sa kanyang sasakyan papunta sa museo at tinawagan si Ali upang ipaliwanag ang lahat. Nagdesisyon si Ali na pumasok sa inner chamber kasama ang ilang armadong pulis. Ngunit bago ito magawa, nakasalubong niya ang isang matandang tagalinis sa labas ng museo. Ang matandang ito ay si Mr. A na nakadisguise. Humingi si Ali ng tawad, at ang senior officer niya, na nasa telepono pa rin, ay nagtanong kung kanino siya humihingi ng tawad. Nang maalala ni Ali ang nangyari, iniutos ng ACP na agad niyang arestuhin ang tao. Napagtanto nila na nakalive ang lahat ng staff ng museo sa araw na iyon. Nagmamadaling bumalik si Ali sa matanda at humingi ng ID. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, nakatayo si Mr. A sa ibabaw ng isang manhole na nagtatakip sa drainage system ng museo. Inabot ni Mr. A ang kanyang ID habang sabay na inactivate ang isang device sa kanyang sapatos. Nagdulot ito ng pagtulo ng asido mula sa swelles na unti-unting nagpatunaw sa bakal na takip ng manhole. Habang tinitignan ni Ali ang ID, napansin niyang walang pangalan sa harap nito. Sinabi ng matanda na nasa likod ang pangalan niya. Nang balikter ni Ali ang ID, laking gulat niya nang makita ang pirma ni Mr. A. Bago pa makapag-react si Ali, tumakas na si Mr. A sa manhole at nawala sa ilalim ng kanilang mga ilong. Ipinasa ni Ali ang impormasyon kay Hai, at sinubukan nilang habulin ang magnanakaw. Ngunit gamit ang mga makabagong gadgets, matagumpay na nakatakas si Mr. A. Kinagabihan, lumitaw siya sa paliparan na nakadisguise at may dalang pekeng pasaporte. Narinig niya ang balita tungkol sa isang nagpapanggap bilang siya, na nag-issue ng hamon upang pigilan siyang nakawin ng isang sinauna at napakahalagang espada. Bilang isang taong may kultura, nagpasya si Mr. A na lampasuhin ang peking magnanakaw sa pamamagitan ng pagnanakaw ng espada mismo. Kinabukasan, dumating si Hai at ang kanyang team sa palasyo kung saan naroroon ang espada. Ngunit nauna nang nakapasok si Mr. A sa pamamagitan ng alternatibong ruta. Sa loob, pinanood niya ang isang baguhang magnanakaw na tangkang nakawin ang espada. Nang iaabot na ng baguhan ang artifact, lumitaw si Mr. A at binalaan ng impostor na huwag itong kunin. Sinabi niyang ang espada ay napapalibutan ng mga di nakikitang laser na nagpapagana ng alarma at nagbibigay ng electric shocks. Sa matapang na hakbang, inihagis ni Mr. A ang isang barya patungo sa laser, na nagpa-activate sa alarma. Nagmadaling dumating ang mga bantay ngunit sila'y nahulog sa patibong ng electric shocks. Sinamantala ito ng baguhan, kinuha ang espada, at tumakas. Iniwan pa niya ang pirma ni Mr. A upang magmukhang siya ang salarin. Pagkatapos ng insidente, inabutan ng mga pulis ang peking magnanakaw sa bubong ng palasyo kung saan naghihintay si Shanali na may dalang baril. Dumating si Mr. A sa tamang oras upang idisarmahan siya at iligtas ang impostor. Tumalon silang dalawa mula sa palasyo gamit ang parachute. Ilang oras ang lumipas, dinala ni Mr. A ang peking magnanakaw sa kanyang safe house. Nang magtanggol ng maskara ang baguhan, nalaman na ito ay isang magandang babae na nagngangalang Seneri. Inamin niyang hinangaan niya si Mr. A at sinubukan lang niyang magnakaw upang makilala ito. Hiniling niyang maging apprentice ni Mr. A, ngunit tinanggihan siya nito at umalis dala ang espada. Kinagabihan, palihim na inobserbahan ni Mr. A si Seneri at lumapit sa kanya na nakadisguise. Nabighani siya sa kagandahan nito kaya't sa huli ay pumayag siyang kunin siya bilang apprentice. Pagkalipas ng ilang araw, nakipagkita si Seneri kay Hai sa isang sinihan sa Mumbai. Sa nakakagulat na twist, nalaman na siya pala'y undercover para sa pulisya mula pa sa simula. Nahuli siya sa isang pagnanakaw ilang taon na ang nakakaraan ngunit pinalaya siya ni Hai sa kondisyong tutulong siya sa operasyon. Matapos umalis si Hai, dumating si Mr. A upang makipagkita kay Seneri. Binigyan niya ito ng pasaporte at tiket para sa kanilang susunod na heist sa Rio. Ang impormasyong ito ay agad na nai-relay kay Hai, ngunit nananatiling walang kaalaman si Mr. A tungkol dito. Pagkalipas ng ilang linggo, dumating sina Mr. A at Seneri sa Rio upang maghanda para sa kanilang misyon. Ang mga pulis, sa tulong ng Interpol, ay nakapwesto na rin doon. Habang lumilipas ang mga araw, nagtiwala na si Mr. A kay Seneri, na tila isang masayahing babae. Isang hapon, nagpakilala si Mr. A nang walang disguise at sinabi ang tunay niyang pangalan, Aryan. Tinanong niya si Seneri kung nagtitiwala ito sa kanya, at buong puso itong sumang-ayon. Ngunit hindi basta-basta nagtitiwala si Aryan sa iba, kaya't sinubukan niya ito. Dinala ni Aryan si Seneri sa isang bangin at inutusan siyang tumalon. Walang pag-aalinlangan itong tumalon. Umaasang maliligtas siya ng tubig sa ibaba.
Sa kabutihang palad, tumalon si Aryan kasunod niya, gamit ang isang cable para sa kaligtasan, at hinawakan siya sa kalagitnaan ng pagbagsak. Ipinaliwanag ni Aryan na ito'y isang pagsubok upang malaman kung kaya niyang sumunod ng walang pag-aatubili. Kinabukasan, naglalakad si Aryan na nakadisguise at aksidenteng nakasalubong si Hai. Bagamat hindi magkakilala, nagkaroon sila ng mixing usapan at nagka-interes dahil pareho silang mula sa India. Nagpakilala si Hai bilang isang manunulat, habang si Aryan ay nagsabing isa siyang kolektor ng mga bihirang bagay. Kinagabihan, palihim na nakipagkita si Seneri kay Hai at sinabi na nakuha na niya ang buong tiwala ni Aryan. Tiniyak niya kay Hai na tutuparin niya ang kanyang tungkulin anuman ang mangyari. Kinabukasan, dinala ni Aryan si Seneri sa isang museo upang tapusin ang kanilang plano. Ipinakita niya ang kanilang target, isang koleksyon ng sinaunang barya na nagkakahalaga ng humigit kumulang 18 milyong dolyar. Nag-usap silang dalawa at ipinaliwanag niya ng detalyado ang bawat aspeto ng plano. Matapos ito, pumunta si Seneri sa isang party upang palihim na ipasa ang impormasyon kay Hai. Humanga ang ACP sa kanyang trabaho at binigyan siya ng isang device na magpapadala ng alerto sa mga pulis kapag nasa loob na sila ng museo. Lingid sa kaalaman nila, si Aryan ay nagmamasid malapit sa party. Nakadisguise bilang isa sa mga performer. Napagtanto niya na mula pa simula, nakikipagtulungan si Seneri sa mga pulis. Labis itong dinamdam ni Aryan, at nagsimula siyang pagsisihan ng kanyang tunay na nararamdaman para sa kanya. Dumating ang bisperas ng Haes, at hindi mapakali si Seneri sa presensya ni Aryan. Bigla siyang nagtanong kung ano ang mararamdaman nito kung mamatay siya sa kanilang misyon, at inamin niyang kinakabahan siya tungkol dito. Pagkalipas ng ilang sandali, sinadya niyang dalhin si Seneri sa isang party kung saan naroroon si Hai. Sa isang nakakagulat na twist, lumitaw si Aryan ng walang disguise at hinarap si ACP ng harapan. Kinilala nila ang totoong pagkatao ng isa't isa, si Aryan bilang si Mr. A, at si Hai bilang opisyal na humahabol sa kanya. Gayunpaman, hindi agad inaresto ni Hai si Aryan dahil balak niyang hulihin ito habang gumagawa ng krimen. Kinabukasan, hinarap ni Aryan si Seneri at iginiit na sabihin niya ang totoo. Sa simula ay umiiwas si Seneri, ngunit dahil sa pangungulit ni Aryan, inamin niya na nakikipagtulungan siya kay Hai. Sa puntong ito, inamin din nilang mahal nila ang isa't isa. Ngayon na nahuli na siya, nagbago ng damdamin si Seneri at nakiusap ng isa pang pagkakataon. Bilang tugon, hinamon siya ni Aryan sa isang laro ng Russian roulette. Bagamat takot, pumayag si Seneri dahil gusto niyang maibalik ang tiwala ni Aryan. Salaitan nilang hinayla ang getilyo hanggang sa isang bala na lang ang natira. Sa huli, napunta ang baril kay Seneri, at ito ang magiging sukdulang pagsubok. Luhaang sinabi ni Seneri na tinatanggap niya ang parusa para sa kanyang panlilinlang at inamin ang pagmamahal kay Aryan bago hilahin ang getilyo. Ngunit, walang bala ang baril dahil hindi ito nilagyan ni Aryan. Dahil dito, muling nagtiwala si Aryan kay Seneri, at nagbalikan sila na puno ng pagmamahal. Sumapit ang araw ng Haes, at binabantayan ni Hai kasama si Ali ang koleksyon ng barya sa museo. Hindi nila alam, nakapasok na ang mga magnanakaw na nakadisguise bilang mga dwarf performers. Pagkaraan, nagpakawala si Aryan ng mga gagamba sa lugar, na nagdulot ng kaguluhan sa mga bata. Ginamit nila ang kalituhan upang nakawin ang mga barya habang abala ang mga pulis sa crowd. Agad na tumungo si Hai sa apartment kung saan nananatili si Aryan. Ngunit natagpuan niya itong bakante. Nakatanggap siya ng tawag mula kay Seneri, na inaming pinili niyang sumama kay Aryan. Galit na galit si Hai at naglunsad ng search operation. Sumakay siya sa isang helicopter at natuntunang magkasintahan na tumatakas sakay ng motorsiklo. Nagsimula ang isang mabilisang habulan, ngunit naghiwalay ang dalawa upang maiwasang mahuli. Sa kasamaang palad, inabot din ni Hai si Aryan. Nagkaroon ng sagupaan kung saan tumanggi ang magnanakaw na sumuko. Nabaliktad ang sitwasyon pabor sa mga pulis nang dumating si Ali. Hawak si Seneri bilang hostage. Napilitan si Aryan na pumili sa pagitan ng pag-iwas sa pagkakahuli at kaligtasan ng kasintahan. Sa kritikal na sandaling yon, nagsabi si Aryan ng isang nakakakilabot na tanong kung minahal na ba nila ang isang tao ng sapat upang patayin ito. Naguluhan si Hai ngunit tila nakuha ni Seneri ang nakatagong kahulugan. Bigla niyang binaril si Aryan, dahilan upang mahulog ito sa bangin. Gulat sa pangyayari, sinisi ni Hai si Seneri ngunit piniling huwag siyang aipakulong. Malamig niyang sinabi na ang parusa nito ay ang mabuhay ng may konsensya sa ginawa niyang pagpatay sa kanyang minamahal. Lumipas ang 6 na buwan, at ngayon ay nagpapatakbo si Seneri ng isang maliit na restoran sa Mexico, malayo sa mundo ng krimen. Ngunit sa isang nakakagulat na pangyayari, dumating si Aryan sa parehong restoran, buhay at maayos. Lumabas na inakto lamang nila ang kanyang pagkamatay upang tuluyan ang talikuran ng kanilang buhay sa krimen. Isang hapon, dumating din si Hai sa restoran upang harapin sila. Lumalabas na alam niya ang tungkol sa pagkabuhay ni Aryan ngunit hinayaan niya itong magtago upang hulihin sa tamang oras. Ngunit ngayon, si Aryan, na tunay nang nagbago, ay ibinigay ang lokasyon ng lahat ng ninakaw na artifact gamit ang isang pen drive. Dahil sa kanyang pagbabago at pagiging tapat, nagpasya si Hai na huwag na siyang hulihin at binigyan sila ng pagkakataon upang magsimula ng bagong buhay.